karunungan. Yun ang kapangyarihan sa Diyos na si Kristo. Yan ang ating pagbulay-bulayan ngayon. Mag-umpisa tayo mga kapatid sa Kawikaan 9 sa 1. Sabi dito nga, gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinatayo niya sa 7 patibayan. Yung mga kapatid, yung karunungan, yun ang makagawa sa tahanan. Kung ang tao nga walang karunungan, hindi talaga siya makagawang bahay o tahanan. Kailangan po nga ang karunungan. Dapat yung gumagawa ng mga malalaking bahay, yun kailangan nila mga arkitek, mga engineer, yun ang mga sa bahay nga malaki. Sila ang may karunungan para nga mabalay ang bahay. Nagawa sila mga yung drawing sa kanong bahay, kung ano mga design. Tapos ibigay yun nila sa architect, sa mga sa foreman. May mga foreman magagaling din, mga marurunong. Tapos sabihan nila ang mga mason, mga magaling yun mga mason, mga marunong sila. Yun ang dahilan nga ang bahay nabuo sa pamagitan sa karunungan. Yun ang pinaka-importante sa atin, ang karunungan. Kaya ang karunungan, diyan ang kaligtasan sa ating buhay. Diyan tayo makaiwas sa mga masasama sa mundong ito sa pamagitan sa ating karunungan o kaalaman, mga kapatid. Sabi dito sa Lucas, sabi dito nga sa Lucas 6:47 49, basahin natin dito. Six 47, 49. Sabi dito nga, umpisa natin sa 46. Sabi sa Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayon, hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon bato. Nang bumaha at bumukso ang tubig, hindi na natinag ang bahay na itinatayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Yun mga kapatid, yan ang tao pala nga pakikinig sa salita sa Panginoon, o kung tinutupad niya, gaya din sa isang tao na nagtayo sa bahay.
O kailangan na maghukay siya ng malalim pundasyon. Tapos buhusan niya mga bato o simintong hinalo, mga graba. Kung dumating ang bagyo o malakas na ulan o malakas na baha, hindi matatangay kasi nasa pundasyon ang kanyang bahay. Yung tao nga nagapakikinig sa salita ng Panginoon at hindi niya tinutupad ang iyang pinakinggan na salita sa Diyos, gigaya siya sa isang tao nga nagtatayong bahay sa buhangin. Pag dumating ang hangin, ulan o malaki nga baha, tuloy nga nabagsak o nawasak. Ganun din mga kapatid na ang ating pakikinig dapat sabayan natin sa mga gawa. Kailangan makikinig na tutuparin natin ang salita sa Panginoon para nga hindi tayo maging gaya sa isang tao na nagpakikinig, hindi niya tinutupad. Pag dumating ang ulan, malakas na baha, tuloy-tuloy siyang nabagsak. Kailangan po na tayo dapat na kailangan natin ang karunungan, kaalaman para hindi tayo mabagsak kung dumating na ang mga pagsubok sa ating buhay o mga hadlang sa ating buhay na kailangan hindi matinag ang ating mga pananampalataya na ang Panginoon Jesucristo nakalagay sa ating puso't isip. Kahit ano mga problema o mga pagsubok sa buhay, hindi tayo mawasak dahil mayroon tayong malalaking pananampalataya. Gaya din mga kapatid, sa Kanghood, siya ang isang matalinong tao manggialamon sa Panginoon. Dumating sa kanya ang mga pagsubok. Tuman pagkalaki sa mga pagsubok, hindi siya natitinag o nalawasak ang iyong pananampalataya. Kami din tayo kailangan ang Panginoon dapat ilagay natin sa ating puso't isip para hindi tayo mawala ng pag-asa. Mayroon mga kapatid may mga tao nagapakikinig sa Panginoon, tapos hindi man nila sinusunod. Yun ang nangyari na bigla lang sila nawala. Mayroon yun hindi pa nila alam ang kautusan sa Diyos, dahil natakot sila, nagpabautismo agad. Tapos timba sila ilang linggo, ilang buwan. Tapos bigla lang sila nawala. Kasi ang buhay nila hindi gaya sa bahay na mayroong pundasyon. Dumating ang mga pagsubok sa kanilang buhay, bigla lang nawala. Tayo mga kapatid, kailangan natin ang karunungan para hindi tayo madala sa mga pagsubok sa buhay. Ganun din yung mga unang tao sila si Daniel. Kamalaki nilang pananampalataya sa Panginoon. Mayroon silang karunungan sa Panginoon. Dumating ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Si Daniel hindi walang pag-asa. Kahit
inihulog siya sa lungib sa mga leon. Dahil sa malaki niyang pananampalataya sa Diyos, hindi nawasak ang iyang paglilingkod sa Panginoon at niligtas siya sa Panginoon. Ganun din si Shadrach, si Meshach, sa pamagitan sa kanilang mga karunungan sa Panginoon, malaking pananampalataya, dumating sa kanila ang mga problema sa buhay, hindi sila sabi nga umatras sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yun ang mga taong mga solid ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Sila ang may katapatan nga karunungan sa Panginoon. Kahit anong mga problema, kahit nakataya ng ang kanilang buhay, hindi sila umaatras. Patuloy sila sa Panginoon, paglilingkod, mga pagpupuri, mga panalangin. Sa ganyan, iniligtas sila. Kasi yung sinusunod nila ang karunungan sa Panginoon, yung kautusan. Yung mga kapatid nga kailangan nga pinaka-importante sa atin ang karunungan. Kaya ang karunungan yun ang magbigay kaligtasan sa ating buhay. Kaya din kang Noe, si Noe, noong panahon ni Noe, ang mga tao puro na masasama. Si Noe na lang ang may karunungan sa Panginoon. Si Noe nagpatuloy sa nangangaral siya sa kabutihan sa Panginoon. Ang Panginoon nagbigay sa kanya babala na lilipulin ang mundo pamagitan sa baha. Sa pamagitan niyang karunungan, gumawa siyang barko. Pag dumating ang hatol sa Panginoon sa mga taong masasama, siya naligtas kasi siya marunong. Mayroon siyang kaalaman. Pag dumating ang baha, hindi naligtas siya kasi mayroon siyang sinasakyan. Yung mga walang kaalam-alam yung mga hindi marunong, yan, sinangay sila sa baha. Yun ang dahilan mga kapatid na kailangan po natin ang karunungan. Pinaka-importante natin karunungan para sa kaligtasan sa ating buhay. Dito tayo sa pangalawa. Number 2, sabi, nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang misa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Pagkain, katulong ay isinugo sa gitna niyang bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Hali kayo inyong kainin ang pagkain ko at tinggain ang inumin inilaan ko sa inyo. Number 6, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Number 7, sabi dito, ang pumupuna na dito hanggang dito lang tayo sa hanggang 6.
yung mga kapatid, yung mayroong isang tao na naghanda na handa sa kainan. Sadyang nahanda na yung handaan niya, yung alipin niya, inutusan nga dapat yung mga tao nga tawagin na kaya nahanda ng mga pagkain sa lamisa. Yun ang inuutos sa may-ari sa naghanda. Basahin natin dito sa Lucas. Sabi dito sa Lucas 14 16. Sabi dito nga, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyahan, "Halika kayo, handa na ang lahat." Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi sa una, "Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sa 19, sinabi naman ng isa, "Nakabili ako ng 5 pagkaparis ng baka at kailangan pasubukin ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sa 20, sabi dito, sinabi naman sa isa, "Ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo." Yung mga dahilan, mga kapatid, sa mga tao, na kung ang mga tao pala na imong ayayahanan sa pagkain espiritual, marami silang dahilan. Kasi sabi sa iba, bakit pumunta ka? Hindi naman tayo mabuto, mabubuto man tayo. Marami mga kapatid dito doon sa Bisaya, sama-sama ako sa ibang relihiyon sa Pentecostal, sama-sama ako sa mga pastor o nag-iibanghilyo. Yung maraming dahilan. Sabi, wala kaming oras sa pagkikinig sa salita ninyo. Kung hindi sila, marami siyang dahilan. Kasi sa isip nila yung salita sa Panginoon para sa kanila kaululan lang. Kasi napokus ang kanilang isipan sa mga material ng mga bagay. Marami din doon sinabi ang yayahan sa pagsamba. Hindi rin sila. Kasi sabi nila, bakit pumunta ka sa sambahan nga, magugutom tayo. Yun maraming mga dahilan, mga kapatid. Ganun din, kaya itong handaan, hindi ito handaan material, kundi handaan to pagkain to nga espiritual, pagkain sa ating kaluluwa. Yung mga tao nga anyayahan natin, marami lang sila mga palusot, mga salita nga parang hindi sila makasama sa mga panambahan. May mga overnight, hindi sila kasi para sa kanila kaululan lang. Mahirap talaga mga kapatid, lalo kung mag-evangelyo ka bahay-bahay, maraming tao nga hindi sila tumatanggap. Sabi niya, walang panahon. Yun ang pinaka mahirap sa mga tao nga walang karunungan sa Panginoon. Sabi dito sa 8, sabi ito na unahin mo ang mapangutya at magalit pa
sa iyo, ngunit payuhan mo ang matalino at inilig ka nito. Yung mga kapatid, yung mga addict na sa bisyo, kung inyong papayuhan yan, magalit sila. Bakit pakialam daw ilang mga ginagawa. Yun. Pero yung matalino, kung payuhan mo, tuwang-tuwa sila. Ganun din sabi dito mga kapatid sa Mateo 7:6. Sabi dito nga sa Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo na ang balikan at sakmalin. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yoyorakan lamang nila ang mga iyon. Yung mga kapatid, hindi pala basta-basta nga mag-ibanghelyo ka sa mga tao nga nadilman ng kaisipan nila, wala na sila, nahilay na sa presensya sa Panginoon. Nagagalit yan sila kung ibanghelyuhan. Yung mga tao nga wala nang madilim na ang ilang kaisipan sa mga gawain na hindi kalooban sa Panginoon. Kung ibanghelyuhan na sila, mas lalong magagalit. Hanap na silang paraan paano tayo masaktan. Mga kapatid, doon sa Bisaya, mayroon din mayroon nagsamba nga lasinggiro. Nagalit sa pastor, bakit pinakapakialaman ang kanyang mga ginagawa na pagkalasinggiro. Wala na siya mubalik sa sambahan kasi nagalit niya. Bakit daw pinakapakialaman ang kanyang ginagawa? Yung mga tao ng mga hangal na walang karunungan sa Panginoon. Dapat pero yung taong matalino, payuhan mo sa pamagitan sa salita ng Panginoon, matuwang-tuwa sila. Sabi dito sa 9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Lalago. Yung pala mga matalino o ibang aralan, mas lalong dumami pa ang ilang karunungan sa pamagitan sa Panginoon. Kasi nagapakikinig sila palagi. Yung mga matuwid, aralan mo, hindi, nagapakikinig yan. Sinusunod nila ang kalooban sa Panginoon. Yun ang pinakamagandang bigyan mo na salita sa Panginoon. Tinatanggap nila. Pero yung mga taong sobra-sobra na sa kanilang kabisyuhan, madilim na kaisipan, mahirap yan. Yung aralan sila sa salita ng Panginoon. Sa amin, mayroon din sa Bisaya, sabi niya nga, magbabasa ka sa Biblia, makaulol yan. Kasi makasabi sila na makaulol kay ang kanila mga bisyo masabi dito sa Biblia. Tinanggihan ang lahat nilang bisyo. Kung magbasa sa Biblia, matamaan sila. Hindi yung mga sabi na makaulol. Ganun din mga kapatid, yung sabi si Papa ko, sa buhay pa to. Sabi ko sa inyo nga, may bisyo siya. Sabi na sugarol, lasinggiro. Sinabihan ko siya nga, tigilan mo yan ang bisyo. Kay kung hindi mo tigilan, hindi ka makapasok sa kaharian sa Panginoon. Anong sagot yan? Nagalit sa akin. Bakit nagsabi ka sa akin ni ganyan?
O pinalaki ko ikaw sa sugal. O nagalit siya. Kasi ayaw niya magpapayo sa kabutihan. Mahirap talaga mga kapatid, yung mga tao nga sobra-sobrang bisyo. Kung payuhan mo, tayo pa ang ipahamak. Dapat sabi nga, ang yung perlas, umutya, hindi natin dapat pabarasang o ihagis natin sa mga aso o sa mga baboy. Kaya mga kaisipan nila, kapalang mga aso, kapalang mga baboy, hindi basta-basta. Kaya sa ganyan, yatak, ruyakan. O, sabi dito sa yurakan, yung ang banal na salita. Yun ang sabi sa Panginoon. Nandito tayo sa number 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula sa karunungan. Yun ang pasimula. Kung mayroon tayong paggalang sa Panginoon, pagsunod sa kanyang kalooban, yun ang pasimula sa karunungan. Yun ang dapat natin igalang natin ang Panginoon. Kilalanin natin nga siya ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Mahalin ka siya sa ating puso, isip, kaluluwa. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sa ganyan, yun ang pasimula sa karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Yung may pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman siya. Mayroon siyang kaalaman. Ano sabi ito sa atin? Basahin natin sa Kawikaan 1:7. Kawikaan 1:7. Sabi ito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ang mga aral at saway sa Panginoon, walang halaga pa lang sa mga taong mga mangmang. Pero sa atin nga mga sumusunod, nagrespeto sa Panginoon, ayun ang ating karunungan. Sabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pasimula sa karunungan. Yun ang dapat natin sundin. Igalang natin ang Panginoon. Kilalanin natin nga ang Panginoon ang nagbigay sa atin buhay, lakas, hininga. Yun ang dapat natin sundin. Parang mayroon tayong karunungan panglangit. Dito tayo sa 11. Sa pamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang inyong buhay. Yung pangako sa Panginoon. Kung mahalin natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga kalooban, susundin natin ang kanyang kautusan, hahaba ang ating buhay dito sa mundo. Kasi makaiwas tayo sa mga masasama. Kasi mayroon tayong karunungan na galing sa Panginoon. Kaya ang karunungan, yun ang tagaturo para makaiwas tayo sa mga masasama dito sa mundo. Sa ganyan, maging mahaba ang ating buhay dito sa mundo. Pero yung mga walang karunungan sa Panginoon, maiksi ang ilang buhay sa mundo. Kasi yung buhay nila palaging nanggil sa kapahamakan, sa kaguluhan, sa kabisyuhan. Bigla lang sila nawala sa mundo. Tayong mga mananampalataya sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga kalooban, hahaba ang ating buhay dito sa mundo. Tahimik, kapayapaan, at buhay ang ating makamtan kung sinusunod natin ang kanyang kalooban. Dito tayo sa
sa 12. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Kung tanggihan natin ang Panginoon, kailangan magdurusa talaga. Nasa kapahamakan. Pero kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, mayroon tayong pakinabang, kung mayroon tayong karunungan sa Panginoon, malaking pakinabang ang ating matanggap sa Panginoon, mga pagpapala sa ating buhay, kapayapaan, katahimikan, buhay, ang ating mahabang buhay, ang ating makamtan dito sa mundo ito. Pero yung mga yung hindi tumatanggap, sabi, ngunit ikaw magdurusa kapag siya ay tinanggihan. Magdurusa tayo yung mga tao nga tinanggihan nila ang karunungan sa Panginoon. Bigla lang sila nga magdurusa sa mga kahirapan. Dito sa Labit 13, ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiya. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay at sa lantad sa bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan sa kanya na masulyapan at pilit na tatawagin at kanyang aanyahan. Hanggang 16, lapit dito kayo lahat na kulang ng kalaman. Ganyan naman sinasabi ng mga mangmang. Yung mga kapatid, tayo talagang mag-ingat sa ating buhay. Marami dito sa mundo nga mga babae nga hangal, kahit nandiyan sa daanan, makita mo nga ang kanyang mga wala nang kahihiya. Sabi ko sa inyo nga, mayroong mga babae nga parang mag-shoot ka, tuman pagkaiksi. Mga kapatid, yun ang mga dapat sanang ingatan. Tayo mag-ingat kay marami mga kababaihan na wala na sumusunod sa kalooban sa Panginoon. Wala na ang kanilang mga kasuotan, wala na sa ayos. Hindi nila alam nga diniktahan na pala ang kanilang mga kaisipan ni Satanas para sabihin sila, sige, magsuot kayo yung mga sobrang kaiksi, parang magpasiksi kayo. Kasi yung mga bitag ni Satanas sa mga lalaki, parang magkasala ang mga mata. Ano sabi dito sa Mateo 5:28, basahin natin mga kapatid. 5:28, Mateo. Anong sabi dito? 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng isang babae ng may pagnanasa ay nangalunya na sa babae iyon sa ganyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
lugitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawala ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buong mong katawan ang itapon sa impyerno. So, yun mga kapatid na ang paalaala sa Panginoon. Tayo mga maglilingkod sa Panginoon, kailangan talaga mag-ingat. Sabi kung mayroon tayong makikita sa kaliwa na hindi kaya sa Panginoon, ilingo natin sa kanan. Kung mayroon tayong makita sa kanan, ilingo natin sa kaliwa. Yun, kung nakakita tayo, kailangan na tanggalin natin sa ating kaisipan. Kaya sabi sa Panginoon, mas mabuti pang makapasok ka sa kaharian sa Diyos na isang mata. Ano lang, kung kumpleto ka sa mata, nandun ka naman sa impyerno. Kailangan na tanggalin yung mga kaisipan, mga hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi ganyan ang mga bitag ni Satanas. Marami nang dito nga parang ang mga tao nga naglilingkod sa Panginoon hadlangan. Para nga magkasala ang mga mata. Kawawa mga kapatid yung mga tao nga mga hangal. Kasi yung sinusunod nila, yung mga sinusunod nila ang makalaman sa mundo. Madala sila sa mga babaeng mga hangal. Alam mo mga kapatid, yung ang mga lalaki nga makakuha sa mga tao, mga babaeng mga hangal, wala na sila pag-asa nga kanyan, malangit. Marami silang naakay papunta sa impyerno. Yung mga tao, babae nga, sabi nga, mababa ang lipad. Dapat tayo nga maglingkod sa Panginoon, ingat talaga tayo sa mga babae. Marami na ngayon. Yung mga babae nga, ganyan ang buhay nga, hindi nakarapat-dapat sa Panginoon. Halos na lang maghubad sa kanilang sarili. Tayo mga kapatid nga malingkod, naglilingkod sa Panginoon, dapat nga kailangan ng ating mga pananamit nasa ayos. Kung mag-short man tayo, mahaba. Hindi na sabi mag-short nga tuman pagkaiksi. Hindi na karapat-dapat yan sa Panginoon. Yung pananamit na kaya ay sa Panginoon. Yun ang ating sundin. Hindi tayo sumusunod sa mga tao, mga kababaihan nga nandyan sa labas, pagala-gala sa daan, halos nakahubad na lang. Yung ang hindi karapat-dapat yung ipakita nila. Hindi na tama mga kapatid. Mga kanyan, sabi nga, mga bitag ni Satanas para nga ang mga laking na malingla para nga maraming mapunta sa impyerno. Kailangan mga kapatid ng ating wisdom o karunungan. Kaya ang karunungan yan ang tagaturo sa atin para nga hindi tayo nga mapahamak sa mga masasama sa mundo ito. Kailangan ang karunungan. Ang karunungan, yun ang sabi nga kung siya ang tagaturo siya ang tagaturo sa ating buhay sa araw-araw, ating pangabuhay dito sa mundo na hindi tayo mapahamak sa mga masasama. Mayroon pa dito sa Kawikaan 5:15 dito basahin mo natin sa 17. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Yung mga kapatid, yung mga tao nga mga pangangalunya, may asawa na sila. Hanap pang ibang asawa. Yun ang dahilan nga ang
tubig na ninakaw, tinapay ang matamis. Hindi yan para sa ating mga Kristiyano. Hindi dapat sa atin yan mga ganyan mga gawain. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Maraming mga lalaki, mga kapatid, yung mga hangal na nadala nila papuntang impyerno. Yung wala na silang pag-asa, yun mga lalaki nga nakatikim yan sa mga babaeng mababang lipad. Mahirap na yan madala sa kalangitan kasi yan, na sila. Mahirap na talaga. Kailangan na mag-iwas tayo. Kailangan na natin ang mga payo sa Panginoon para nga hindi tayo mapahama. Dito sa Kawikaan, basahin sa Kawikaan 5:15, ang sabi dito. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Yung mga kapatid, payo sa Panginoon. Mayroong kasawa, di sa asawa mo, ibigay ang lahat. Hindi mo ibigay sa iba sa Panginoon. Tayo mga lingkod sa Panginoon, mayroon ka namang asawa, di sa asawa mo ibigay ang lahat. Hindi mo ibigay doon sa iba. Yun ang sabi sa Panginoon dito. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Iukol sa kanya lamang. Lahat ng pag-ibig, diyan natin ibigay sa ating asawa. Hindi namin ibigay ito sa mga mangmang, mga babaeng walang kabuluhan, walang karunungan sa Panginoon. Ayan lang ang hawak sa atin papuntang impyerno. Siya ang manghila. Manghila lang tayo papunta sa impyerno. Maging kawawa yung mga lalaki na walang karunungan sa Panginoon. Madadala sila sa mga kaanyaya sa mga babaeng mababang lipad, mga kapatid. Dito to sa panglas, dito sa itin, hindi alam ng biktima, wagas iyong kamatayan at lahat ng pumasok doon naroon na sa libingan. Lahat ng pumasok doon na sa libingan. Mahirap na makaahon sila kung yan ang pinatulan yung mga babaeng lipad. Yun ang ginagamit nila. Wala nang pag-asa nila sa papunta na sila sa kamatayan, sa libingan. Hindi alam ng biktima. Hindi alam ng biktima. Wagas iyo'y kamatayan. Kamatayan pala po ng kamatayan. At lahat ng pumasok doon naparoon na sa libingan. Lahat. Marami silang mabibiktima, mga kapatid, sa mga mababang lipad. Yung mga sabi, mga hustis, mga pukpuk, marami sila. Mga lalaking nadala nila sa papuntang kamatayan, papunta sa impyerno. Naging kawawa yung mga lalaki na walang karunungan sa Panginoon. Kailangan po payo sa atin, mga naglingkod sa Panginoon. Kailangan mag-aral tayo palagi sa salita ng Panginoon, sa kanyang kautusan. Kanya lang ang karunungan magbibigay sa ating
kaligtasan, buhay nga walang hanggan, mga kapatid. Salamat po mga kapatid. Hanggang dito lang po tayo. Sana pagpalain to sa Panginoon na ito po ang mga payo sa Panginoon na ilagay sa ating puso at isip para ito po ang maging gabay sa ating buhay sa araw-araw para nga hindi tayo mapahamag sa kasamaan sa mundo ito. Salamat po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa walang hanggan. Manalangin muna tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa banal mo nga salita nga aming pinagbulay-bulayan ngayon. Sana nga ito po nga manahan sa aming puso't isip. Ito po ang maging gabay sa aming buhay sa araw-araw. Na ito po ang tagaturo para nga hindi kami mapahamak sa kasamaan sa mundong ito. Dakilang Diyos, kaming lahat nga mga kapatiran, iligtas mo kami sa sama-sama sa mundong ito. Bigyan mo kami karunungan, kaalaman sa mga pag-unawa sa banal mong utusan para nga mahilayo kami sa mga kapahamakan sa mundong ito. Turuan mo kami palagi sa banal mong daan. Samahan mo kami palagi, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming buhay. Sana, Panginoon, manahan ka sa aming puso't isip. Ama, ito lahat na iwala namin ito sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, ka aming tagapagligtas. Amen.